Hello mga kabayan. Good afternoon po. Ang oras natin ngayon is alas 2 ng hapon dito sa Poland. So for today's vlog po, akin pong isasalisay sa inyo kung ano yung naging experience ko pagdating ko dito sa Poland na ina-expect ko na mangyayari pero hindi pala. Kumbaga sinasabi ng agency ko dati na in-applyan ko dyan na ganito ganyan, ganito ganon, pero hindi pala nangyari. Kumbaga sinasabi natin na expectation versus the reality. So kung may time ka para makinig, kung may time ka para pakinggan yung aking sabihin o aking ikwento, pwede kang mag-stay sa video na to and then panoorin mo hanggang katapusan. Dito naman i-explain ko naman, disclaimer lang po, no? I-explain ko po dito lahat ng aking experience na as a first timer na OFW na nagtatrabaho dito sa abroad, lalo na dito sa Poland, na alam naman natin marami ang nangangarap or marami ang nag-a-apply for application para dito sa Poland upang makapagtrabaho. So, sa akin, based on my experience na ilang weeks pa lang dito sa Poland na first timer na, tapos ilang weeks pa lang dito, para sa akin, sabi nga nila yung expectation mo nung nasa Pilipinas ka pa versus reality, yun nandito ka na sa inyo, no? So kung nag-a-apply ako sa agency namin dyan sa Pilipinas, ang sinasabi sa amin is may kausap kami ng employer. Sabi ng agency to, meron kami mga kausap na employer na kung saan kukuha tayo ng working permit ninyo, kukuha tayo ng mga documents ninyo para tuloy ang makapagtrabaho sa Poland. So, ayun na nga. Syempre, sa orientation na yon, alangan naman sabihin naman nila na yung mga negative side or yung mga hindi yung mga hindi magandang nangyayari. Kumbaga, hindi mga magandang kumbaga, gawain nila na in-expect natin na iyon, pero yung pala puro kasinungalingan lang ang lahat. So, syempre, para orientation, ganito ganyan, sin-explain lahat kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga dapat na proseso ng pagdadaanan. Siyempre, kailangan natin mag-comply, kailangan natin sundin, di ba? Siyempre, nag-umpisa yan sa medical, pangalawa, magda-down ka for processing, then pangatlo, antayin mo kung dumating working permit. Dumating working permit, mag-a-apply ka ng for visa appointment or visa stamping, and then after visa stamping, lalabas ang visa mo, tapos mag-a-apply ka ng job order. Kung may job order na, aalis ka na, pupunta ka na dun sa Poland, pupunta ka dun sa bansa na mapupuntahan mo or in-applyan mo. So yun nga, proseso hanggang sa dumating nga yung punto na kabisa na ako at tuluyang lumipad papuntang Poland. So expectation ko nung nagkabisa na ako, nung nakapasa na ako ng nagkaroon na ako ng sinasabi natin na visa appointment, yung magpapasa ka ng mga documents sa Poland Embassy. Ayun, narilisan na ako ng visa after after mga 10 working days, lumabas na yung visa ko yun, nakuha ko na nga. And then after nung nakita ko na yung visa ko, nagantay kami ng mga isang buwan, explain sa akin is yung sabi kailangan daw antayin yung job order kasi wala pang job order.
and then lalakarin pa yung OEC. So nagantay kami 1 month, and then ang nangyari na nga, ito na, ina-expect namin na makakalipad na kami after 1 month, pero hindi pa. So yung visa validation ng visa, validity ng visa namin is nag-uumpisa na. So yung visa ko nag-uumpisa na ng validation. Ibig sabihin dapat kasi bago after na magkaroon ng valid yung visa mo, dapat makalis ka na. Kumbaga dapat hindi na masayang yung araw mo para magantay pa dyan, para mas maganda na lang makapagtrabaho ka na kaagad. Syempre yung visa mo is yung time na para maging valid sa bansang pupuntahan. So ayun na nangyari. Pala pa ako sa agency, sabi ko ito, lalakarin yung OEC or job order, antayin pa. So yung nasa Pilipinas pa lang ako, tinignan ko na yung yung working permit ko, and then tinignan ko na kung anong agency, kasi sa atin ang ina-apply kasi natin dito sa Poland is working permit. Sa working permit natin, hindi tayo direct hire ng employer. Nagkakaroon tayo ng panibagong agency dito sa Poland para sila yung magiging kausap doon sa pupuntahan natin na company. So under agency tayo dito pagdating natin sa Poland. Once na nandiyan ka sa Pilipinas, tapos napunta ka, mag-apply ka ng trabaho dito sa Poland, under agency ka. Bibihira yung direct ka dun sa company. Wala pa akong nabalitaan na nag-apply from Philippines na direct na siya dun sa mismong company. Lahat under agency. Ayun, nasa Pilipinas pa lang ako. Yung working permit ko na naka-under sa akin is naka-under sa agency. Sinners ko na. Tinignan ko na kung ano yung Facebook account nila. Tinignan ko na kung sino pwede kontakin. Yun nga, nung nakita ko na yung mga contact details nila, syempre para sa akin masaya ako kasi makapagtrabaho na ako sa Poland, makapagtrabaho na ako sa ibang bansa, sa first timer na katulad ko, na hindi ko na alam kung anong magiging buhay ko dito. Hindi ko naman alam kung anong magiging sitwasyon natin dito, pero syempre sabi nga nila, nagdesisyon na tayo magtrabaho as OFW para sa pamilya natin. So laban na. Kumbaga ano na tayo, tuloy-tuloy na tayo. Kumbaga wala nang atrasan. Siyempre diba, sa ginastos mo, sa pagod mo, sa effort mo na nag-aantay para magtrabaho ka dito sa Poland, sa dami na nag-a-apply dito na pumunta ng Poland, siyempre isa ako doon na nabigyan ng pagkakataon na mismong galing sa taas na binibigyan niya tayo, kaya hindi natin pwedeng napasan na kumbaga sayangin ang opportunity. So ayun nga, kinontak ko yung number na nakalagay doon sa working permit ko. Then nag-reply naman na ini-inform ko sila na may visa na ako, in-inform ko sila na nakakuha na ako ng valid visa para makapagtrabaho sa Poland. Nag-reply naman, pagkatapos nun, pagka-reply, umokay naman na ganito ganyan, na okay lang ng flight mo, kailan ka darating dito, kailan ang arrive mo dito sa Poland. Yun, na sinabi ko yung details na ganitong araw, ganitong buwan ako darating, and then yun, nangyari na ang pagkakataon na makapag-flight kami. Tapos nung dumating kami dito sa Poland, sa airport ng Warsaw, doon na nag-umpisa na doon ako na nagkaroon ng kaalaman na balita na napatunayan ko sa sarili ko na ito pala yung expectation na nangyayari. Dahil
bago ka umalis sa Pilipinas, yung agency mo na nag-aasikaso sa dokumento mo, nagkakaroon na tinatawag na final briefing. So yung final briefing na yan, i-explain about dun sa OEC mo, i-explain about dun sa kung ano ipapakita mo sa immigration, kung ano yung ipapakita mo sa border control. Yun, i-explain yan na ito ibibigay nyo pagdating nyo dito sa airport ng Pilipinas, pagdating nyo naman sa airport ng Poland, ito yung papakita nyo. So yun nga yung nangyari. And then nakuha namin final briefing. Sabi sa amin sa final briefing, lahat na pagdating nyo ng airport ng Poland, may susundo sa inyo. So syempre, ikaw as a first timer, tiwala ka na may susundo talaga. Tiwala ka na may pagdating mo sa airport, may kukuha na sa'yo. Pero ang nangyari, wala. Kasinungalingan yung nangyari na hindi ko in-expect na ganun. So ito na nga, dumating kami sa airport ng Poland ng 8 AM. In-inform namin si agency namin dito sa Pilipinas na nandito na kami sa airport ng Poland, which is yun sa Warsaw. Alas 8 pa lang. Tapos sinasabi, o sige, antayin nyo lang yung susundo sa inyo, sige, ito ganyan, ganun. Nagantay kami hanggang sa umabot sa alas 2 ng hapon. Wala sumusundo sa amin hanggang sa nagdesisyon na ako na kontakin yung agency ko nga dito sa Poland na nandito na kami sa kasi hindi ko pa kinokontak kasi alam ko na expected ko na sinabi ng agencies doon sa agency dito sa Poland na darating kami, pero yun pala hindi mo pala ini-expect na ang mababalitaan mo pala is maling-mali ito sa sinasabi nila. Yun pala ang tunay na katotohanan nito. Ang katotohanan nito, yung contact ng agency namin dyan sa Pilipinas ay hindi mismong agency na under ko dito sa Poland. Ang tanging kausap lang nila ay isang agent. Yung agent na yon na dapat susundo sa amin ay hindi namin nakita. Ultimo yung sinasabi nila dito na coordinator o ultimo yung sinasabi nila dito na HR, hindi kilala yung agency namin dyan sa Pilipinas. Yun ang katotohanan na nalaman ko. Kung hindi ko pa ginawa yung pag-chat o pag-contact sa kanila dito, nandito na kami sa airport ng Warsaw, hindi ko pa malalaman, hindi pa namin malalaman kung paano sila puntahan at kung paano pumunta doon sa kanila. So ang nangyari, in-expect namin na hindi kami gagastos papunta doon sa accommodation. Lahat ng ginawa namin upang makapunta dito sa accommodation ay pera namin ang ginastos namin. Kaya nalaman ko na ang contact ng agency namin dyan sa Pilipinas ay hindi yung agency dito na handle sa amin, kundi isang ahente lamang. Yung ahente na yan ay hindi nagpakita sa amin. So ibig sabihin, pera lang ang habol ng ahente na yan. Kaya pag kayo ay nag-apply dito sa Poland at under kayo ng agency dyan, hindi ko naman nilalahat ng agency, pero sa agency na nag-aasikaso ng documents namin, nakakadismaya na nakakalungkot na malaman na hindi totoo yung mga pinagsasabi nila sa amin na ganito ganyan, na may susundo sa inyo, may mag-aano sa inyo dyan, may pupunta sa inyo dyan. Yun lang ang nangyari. Yung pangyayari na yun, na nalaman ko na ganyan pala
katotohanan na maaabutan mo dito sa Poland, hindi na rin ako nagtataka na may mga aplikante na pagdating dito sa Poland pupunta na kagad dun sa mga kakilala nila or sinasabi nila na nagra-run away, kasi nga as long as valid pa yung hawak mong visa ay legal ka na makapaghanap ng trabaho dito at legal ka na umalis sa area o saan mo gusto pumunta dito sa parte ng Poland. Huwag lang yung siguro yung tatalong ka kaagad ng Italy, tatalong ka kaagad ng Spain, o tatalong ka kaagad ng France. Ibang kaso naman yun, ibang usapan naman yun. Pero yung mga sinasabi nila na Pilipino na nagra-run away, meron. Hindi mahirap kumbaga hindi ko in-encourage yung mga pupunta dito sa Poland na pagdating nyo dito sa airport mag-run away na kayo. Sa akin naman kasi based on sa aking experience, naisip ko lang na kaya naman pala nagkakaroon ng sinasabi ng run away kasi nga yung ibang agency na nag-aasikaso sa Pilipinas, hindi totoo na hindi 100% na totoo sa atin, hindi 100% na tugma yung mga sinasabi sa atin. Dahil sa aking experience, kung hindi pa ako nagkaroon ng mga pagkakataon na kontakin sila, hindi pa namin malalaman kung paano makakapunta at kung paano makakapagtrabaho doon sa under nila. Kaya nakakadismaya, pero wala na kami magawa. Ito na yung katotohanan, ito na yung naabutan namin. Kaya laban na lang. Pero hindi naman ako nagsisisi, hindi naman ako nalulungkot. Sa akin sinishare ko lang. Pagdating nyo dapat dito, mag-advance advance thinking na kayo. Kung maaari, hingi kayo ng kopya ng working permit nyo, tingnan nyo yung contact details, and then kontakin nyo kagad si agency nyo dito para may komunikasyon na kayo kagad. Siyempre para hindi tayo maging walang alam dun sa area. Kumbaga dapat meron na tayong pagdapa lang natin dito sa Poland, sa airport, dapat alam na natin na kung sino ang contact at alam na natin kung sino Oo, na alam ko sa mga ibang hindi naman yun kumbaga sa agency lang namin nangyayari yun. Pero sa ibang agency, kung may mga sumusundo sa inyo pagdating nyo ng Poland, maswerte kayo. Kung may sumusundo ng mga employer sa inyo or agency ninyo na sinusundo kayo, maswerte kayo. Doon naman sa agency namin, meron namang sinusundo. May mga sinusundo naman na aplikante na from airport, meron na. Pero sa amin na mga kasama ko, apat kami na hindi namin na-expect na gano'n, na wala palang susundo, wala talaga. Kung maaari nga, kung siguro may kakilala lang kami dito na mga kaibigan or mga kakilala na nagtatrabaho dito sa Poland, siguro na kami, nag-run away na kami, hindi na kami nagpakita dun sa agency namin. Pero sabi nga nila, dun tayo sa proseso ng legal. Kaya inisip namin at sa paninindigan ko na pagka legal ka namang pumasok dito, kailangan legal din yung gagawin mo. Kumbaga nasa proseso ang lahat. Kaya na-share ko to sa inyo para maging aware kayo, maging handa kayo once na nandito na kayo sa Poland. Kung ang agency nyo naman nagsasabi na may susundo sa inyo o may totoong kukuha sa inyo pagdating ng airport,
Huwag kayong, kumbaga sa akin, 50-50. 50-50 yung ganun na sasabihin. Mas maganda pa rin yung mag-ano ka ng sarili mo na kontakin mo sila na, hello, ako po to, under sa agency nyo na papunta na po ng Poland, papunta na po ng airport, para kung sakali mo sa mag-instruction, yun yung susundin nyo. Kasi sa amin, nung sinabi ko na nandito na kami sa airport, nandito na kami sa Poland, ang pinagawa sa amin, in-instructionan kami pumunta ng personal mismo doon sa accommodation, which is yung accommodation namin. And then another tip, kailangan pagpunta nyo dito sa Poland, at least meron kayong dalang pera na sasapat sa panggastos ninyo kahit mga isang buwan. Pagpalagay na natin na dapat may dala kayo mga $400 maximum. Ang minimum pwede mga $300 minimum, maximum of $500 na para kahit papaano kung magpapalit kayo and then gumastos kayo ng gumastos habang wala pa kayong trabaho, may panggastos kayo. Kasi dito, pagdating mo dito sa Poland at pagka maglalakad ka na ng work, ng trabaho, ng proseso mo para meron pa sila tinatawag na medical talagang makapagtrabaho ka pa dito after 1 week or after 2 weeks. Kaya good luck po sa mga parating pa lang dito at papunta pa lang po dito. God bless po sa inyo, God bless po sa biyahe nyo, and good luck po. Nawa po ay nakatulong itong aking share na information sa inyo, at salamat at kung nakarating ka dito sa huling bahagi ng video na to, maraming salamat. Kaya dun sa mga kasama namin na nag-a-apply or meron ng BLS appointment, good luck po sa inyo. Naway makakuha na kayo ng visa at magkita-kita tayo dito sa Poland. Kaya maraming salamat po, and good luck. Shoutout nga pala kay paring Obet, kay Jerwin, sino pa ba? Kay Ash, yan, kay Marvin, yung mga kasama namin dyan, nakasabay namin na nag-apply, kay Mayan. Ayan, shoutout sa inyo, and good luck ha. Laban lang, walang susuko. For today's video po, ito na muna, and maraming salamat po, and God bless.